Po mga kapatid, yan, palakpakan natin ang ating Panginoon pagkat siya ay mabuti. Hallelujah. Welcome sa Life in Christ Church and we're so glad to have you here para tayo ay sama-sama magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po lahat at tumayo. And as we praise the Lord, let us be reminded with the word of the Lord sa 2 Corinthians 5:17 that therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away and the new has come. And yan, dahil to sa ginawa ng ating Panginoon sa krus, siya ay namatay. At hindi lang siya namatay, kundi nabuhay muli. Kaya tayo ay buhay na managumpay ngayong araw na ito. Hallelujah! Let's give praise to the Lord our God. And we claim the new name in His glory in our lives. That we are victorious, that we are saved by His grace, and we are favored. Lord, we receive your blessing, we receive your favor, and receive your kindness, Jesus. Hallelujah. Let's put our hands together. As we praise the Lord, tanggalin natin yung mga lahat na nakakapaghinder sa atin para i-praise ang ating Panginoon. Focus lang natin ang ating mga sarili sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. I was lost in shame, could not get past my blame until He called my name. I'm so glad He's changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad He changed me, see I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. Sing it out. I live by faith, not by sight. There's a new name, hallelujah. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. It's mine, yes it's mine. Sin has left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. We say, I'm so glad He changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. We declare the old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. Yeah, there is a new name written down in glory. We claim, and it's mine, yes it's mine. Because of Jesus, I met the author of my story, and it's mine, yes it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine, yes it's mine, oh it's mine. I bear the author of my story, and it's mine. Yes, we are free from our sins. Sin has left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. Sabay-sabay tayo. I'm so glad He changed me. Now I'm walking, let's walk in free, and now I'm victory. Sin is over me. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. Hallelujah, I bear the author of my story.
tells me who I am. I am who I am because the I. Come on, we declare. I am who I am because the I. It's the Lord. We sing. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Hallelujah. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Thank you, Jesus. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. Put your hands together. We sing in your amazing grace. That's why we are a new creation, Lord. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Amen. Hallelujah. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life
Hallelujah. Yes, Jesus. You are worthy of our praises. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Say it out. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King. Come on, because it's victorious. Hallelujah. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King. Let's lift our voice to the Lord. We say, worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy, worthy, oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, you, Lord. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. One last time, we sing it out. This amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. We worship you, Lord. That you would take my place. For all you've done. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for us, oh Lord. Thank you, Lord. This is amazing grace. Come on, let's put our hands to the Lord our God, for He is worthy, worthy, worthy. And as we continue to praise the Lord, we go deeper. Parang panalangin natin ang mga sinasambit natin, mga inaawit natin ngayon. Kasi ngayon, sa pagpuri natin sa ating Panginoon, we give everything, all our cares, all our worries, all our trouble, pain, shame, and sicknesses, and including the things that make us happy. Because right now, what matters is our Lord and King Jesus in our lives. And kung may nakakikita man na argument sa ating buhay ngayon, kapatid, sabi ng Panginoon, ikaw ay sa Kanya. Hallelujah. Kaya kung ano man ang naramdaman mo ngayon, kung ano man yung mga struggles mo ngayon, ibigay natin sa ating Panginoon ngayon. Hallelujah. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me and know His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Let's cling to the freedom of our Lord. Free as He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child
has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. We declare, yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free. Sabi nga ng kanta, di ba, na I am a child of God. And we declare that, yes, we are child of God. So right now, kapatid, of whatever the enemies try to put in you na arguments, put aside it and put it down. And sabihin mo na, I am chosen and not forsaken because the Lord says that I am who He says I am. Hallelujah. Come on, we sing. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Come on, church. You are for me, not against me. I am who... Lord, break every chain right now. You are for me, not against me. I am who you say I am. You are for me, Lord. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, chosen, not forsaken. I am who you say. God says He will never leave you nor forsake you, kapatid. You are for me, not against
church. We are your people and we are here for you, Lord. We claim that there's freedom in you. Lord, kahit broken kami, ginagamit niyo pa rin kami for your purpose and for your will. Lord, we seek your presence right now, Jesus. We seek your presence right now in this church. You break every chains. Oh, you make us whole again, Jesus. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. Church, we declare, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. 'Twas blind, but now I see. Oh, I could see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Yes, Lord, you take everything from us, all our shame, all our pain. Lord, we thank you. You take our failure, you take our weakness, give it all to God. You set your treasure in jars of clay. Take this heart, so take this heart, Lord. I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Jesus, for your glory, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Sing His amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Reminded of amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you, Jesus. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. From the cross you see us in your love, laying yourself down, raising up the broken to life. We ask for wholeness, oh Lord, to be upon us. You make us whole again. You complete us, Lord.
Instead of broken pieces, your wholeness, Jesus. Oh, thank you for amazing grace. Tunay nga, O Diyos, na kahit anong season ang meron kami ngayon, O God, sa kasaganaan o sa kasalatan, O Diyos, Ikaw ay nandyan para sa amin at Ikaw ay mabuti sa amin. Hindi lingid sa inyong kakayahan kung ano ang kaya niyong gawin sa amin. Kahit kami ay broken, kahit kami ay tormented na kung ano sinasabi ng enemy sa amin, na kami ay talunan, na kami walang pag-asa. But Lord, of what you've done in the cross, you've died and rose again because of our sins and because of your love, Panginoon, sa amin. You set us free. You set us free, O Diyos. Kaya maraming salamat dahil kiniklaim namin, Panginoon, that you have broken every chains in our life. And Panginoon, we set your love, O God, into our hearts, into our mind, into our soul. We are walking free and we are in victory. Kasi alam namin na buhay ang aming Diyos at napakabuti ng aming Diyos. Life in Christ Church is yours, O Lord. And you just want to thank you and we want to bless your name, O God. Napatuloy kami nagpupuri at nagsasamba sa inyo, O Diyos. From earth to eternity. For you are the same yesterday, today, and forever, O Lord. Thank you that you have changed our old ways into something new, O Lord. And there's something new, more pa, Panginoon, na ipapakita mo sa amin ngayon. Sa lahat ng mangyayari ngayon sa aming bahay-sambahan, we declare and we claim, O Lord God, the new name, na hindi na kami ang dating kami, kundi kami ay binago mo na. Hallelujah. We bless your name. We give you back all the praise, honor, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus. And every child of God will say, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon pagkat siya ay mabuti. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo pumansamantalang makakaupo. Dalawang klase pala ang kambal eh. Ang isa ay yung tinatawag na identical, yan. At yung isa naman, ang tawag ay fraternal. Yan. Ano ang kaibahan ng identical sa fraternal? Ang identical galing sa isang egg na nahahati. Diba? Pag pumasok sa sinapupunan ng nanay, nahahati siya. Kaya pag ipinanganak siya, identical. Ibig sabihin, magkamukha. Merong talagang kambal na halos magkamukhang magkamukha. Yung iba naman, nunal lang. Ang isa may nunal, yung isa walang nunal. O yung iba, konting-konti lang ang diferensya. Pero majority, kapag sinabing identical, talagang magkamukha sila. Yung namang fraternal, galing sa dalawang egg. Di ba? Dalawang egg yun na pumapasok sa sinapupunan ng babae dahil nabubuhay sila. Ang tawag sa kanila, fraternal. Minsan, sila ay nagiging isang babae at isang lalaki. Kagaya kay Agamulak, O kagaya kay Carmina, ganon. Tawag sa kanila ay fraternal. O meron naman daw na parehong lalaki, pero hindi magkamukha, pero kambal. So, yon, identical at saka fraternal. Bakit ko nabanggit yun? Wala lang. Wala lang. Gusto ko lang ikwento sa inyo. Hindi, kasi ang pag-usapan natin ngayon ay may kinalaman sa buhay natin. So, meron ako dati, hinahanap ko nga yung video ko dati na nasa Facebook. Nakikita ko sa Facebook yun, pinorward ko. Hindi ko na makita hindi kasi na-record. Gusto ko sanang ilabas sa video. Ang ganda noon, kasi yung magmula doon sa egg cell at sperm cell ng lalaki at ng babae na pinagsama, pagkatapos unti-unting nabubuo doon sa sinapupunan ng nanay. Magmula doon sa gatuldok lang hanggang sa lumalaki na, then hanggang sa maipanganak siya, naka-video siya. Ang ganda nung, yung makikita mo yung amazing na creation ng Panginoon sa buhay natin. Tapos yung unti-unting development,
yung pusod. Kasi ang isa pala sa una, yung pusod ng bata. Kasi yung pusod, yun yung connection. Kasi yung pagkain, doon dumadaan yung sa pagkain ng bata. So kung makikita natin, ang ganda ng development noon kasi nagkakaroon ng kamay, nagkakaroon ng paa, ng tainga, ng ilong, ganon. So yung complete development ng isang, kung pag nakita nyo yung video na yon, grabe yung sabi ko nga, masasabi mo ay amazing. Paano tayo nilikha ng Diyos, paano tayo ginawa ng Panginoon, mula sa kanyang makapangyarihang kamay, nilagay doon sa sinapupunan ng nanay na buo, then lumabas. Bakit? Naniniwala po ako na ang buhay ng tao ay itinakda ng Diyos. May haba na nakatakda ang Diyos sa buhay. Di ba naniniwala kayo doon? Ang lahat ng bagay, mayroong takda ang Panginoon. Halimbawa, may takda ng haba ang buhay natin. May takda ng haba ang pagsasama ng nanay at ng anak, ng magulang. May itinakdang haba ang pagsasama ng mag-asawa. Di ba? Merong takda na haba ang pagsasama ng magkaibigan. Yung mga magkarelasyon, lahat, mga magkakamag-anak. Yung bawat buhay natin dito, may itinakda ang Panginoon sa atin. Sa buhay, sa Biblia natin, sabi ng Biblia, kung ating titingnan, yung Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain heart of wisdom. Yan ang sabi ng Biblia. Ang sabi ni David, wala pang lumalabas sa aking PowerPoint. Pati team, wala pa. Okay, sige yan. Ang sabi ng Biblia, anyway, ito po'y nilagyan ko ng, matagal ko pong pinag-iisipan ng team, pinalitan ko na nga pero binalik ko ulit. Days for the Lord. Sabi doon, God is worthy to praise. Sabi doon, our God is worthy to be praised. Karapat-dapat purihin ang Panginoon kasi nga, napaka-amazing ng paggawa ng Panginoon sa atin. At mamaya tingnan po natin. Sabi ng Biblia, teach us to number our days that we may gain heart of wisdom. Pagdating sa verse 10, sabi dito, our days may come to 70 years or 80 if our strength endure, yet the best of them are but troubles and sorrow, for they quick pass and we fly away. So yon, may tinakda. Sabi, Genesis chapter 5, 969 years na buhay ang tao. Genesis chapter 6, 120 years na lang ang tinakda. Pagdating ng Psalms 90, 70, pero kung ikaw daw ay malusog, at ibig sabihin, pwedeng sumobra sa 70, depende kung paano mo inaalagaan ang iyong sarili. Pwede kang umabot ng 80 plus, pwede kang umabot ng 90, 100, pwede. Higit pa. Depende doon sa iyong lifestyle. Kung makikita natin, pag pinag-usapan at binalik-balikan natin, yes, may itinakda ang Diyos sa buhay natin, pero pwede nating higitan. Yun ang maganda, no? Pwedeng hindi umabot, pero pwedeng higitan. Yung itinakda ng Diyos, depende kung ito ay inaalagaan natin, yung sarili natin. Ano? Pero minsan, note, minsan ang kamatayan, gumagawa lang ng dahilan pag gusto na tayong kuhanin ng Panginoon. Maniniwala ba kayo doon? Minsan ang lakas-lakas mo O, hindi ka kumakain ng karning baboy kasi nga masama sa kalusugan. Hindi ka umiinom ng alak kasi masama sa kalusugan, di ka naninigarilyo, wala kang bisyo. Napakaingat mo sa pagkain. Pero, may kakilala ako, nakagat ng ahas, patay. Diba? May kaibigan ako, grabe, 50 years old, 53 years old lang,
Hindi nagkakape, hindi kumakain ng baboy. Ang kape niya, yung malunggay coffee, nahilig sa gulay. Pero at the age of 53, inatake sa puso, minsan lang, wala na. Hindi mo rin maipaliwanag, di ba? Minsan nagaganon. Sabi nga, gumagawa ng dahilan. Meron nakakagat ng aso, patay. Depende. Pero may itinakda ang Diyos at pwede natin itong higitan. Kaya lang, sabi ng Biblia, ang malungkot, ang pakinabang, hirap at pagod lang. Sinong gustong abutin ng 100 years old? Taas ang kamay. Si Ate Dolly daw, gusto niya, hindi naman masama. Di ba? Gusto niyang abutin ng, hindi, no. Kung gusto mong abutin ng 120, 150, okay lang yun. Pangarap mo naman yun eh. Gusto mo, choice mo yun eh. Hindi masamang mangarap. Di ba? Kung gusto mong Lord, talagang mahal na mahal ko ang aking mga anak at ang aking mga apo. Gusto ko pa silang alagaan hanggang apo sa tuhod, hanggang ika-4 na henerasyon. Pwede mong hilingin, habaan ang iyong buhay. Wala namang masama. No, walang masama. Kaya lang, sabi nga ng Biblia, minsan, hindi naman lahat. Minsan, ang pakinabang natin ay hirap at pagod lang. Kasi nga daw, hindi naman natin nai-imagine kung anong meron sa langit. Diba? Naalala niyo yung, diba? So, okay, tingnan natin. Okay, sabi ng Biblia, God offer us wisdom. Ito yung mahalaga, isang magandang makita. So, yung ating, sabi dito, God offer us wisdom, how to use our day, how to spend it, how much time do we spend in work, family, friends, and God. Ibig sabihin, sabi ng Biblia, God offer us wisdom. Mahalaga yung wisdom sa buhay ng tao. Una, paano mo daw ginagamit yung iyong oras? Yung iyong araw? Paano mo ito ini-spend? Gaano katagal ang ini-spend mo o ginugugol mo sa trabaho? Gaano katagal ang ginugugol mo sa pamilya? Gaano katagal ang ginugugol mo sa kaibigan? At gaano katagal ang ginugugol mo sa Panginoon? Meron ako nakalimutang ilagay. Gaano ang ginugugol mo sa network, sa internet, sa paglalaro ng ML, paglalaro ng ng mga iba-ibang mga games? Di ba? Aminin nyo, maraming tao gumugugol ng mahabang oras pagdating sa technology. Yung ibang mga kabataan, kahit matanda, ginugugol sa paglalaro. Ako din, naglalaro ako. Di ba? Yes. Naglalaro ako sa, di ba, sa computer, mayroon solitaire, may Candy Crush, may Word Factory. Hindi naman masama eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi noong isang nabasa ko, ang utak daw ng tao may limitation. Pero kailangan mong i-exercise araw-araw. Kailangan mong gamitin para hindi ka magkaroon ng Alzheimer. Kailangan hindi nag-i-stack. Kailangan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga taong nagre-retire, araw-araw mayroon silang diaryong binabasa. Magbabasa sila lagi. Importante yun. Basa ka dapat ng basa. Basa ka ng basa. Ini-exercise mo yung utak mo para hindi ka maging malilimutin. Then, ang God offer us security. God assure us that His presence is always with us. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Ano yung pinakamahalaga sa lahat? Di ba ang Lord may promise? Ang Panginoon mayroong provision. Ang Panginoon may protection. Pero sa apat, ang iyo sa ating pag-aaral, ang pinakamahalaga ay ang presence of God. He promises. Yung presence of God. Siyempre, may condition yan para makuha mo. God expresses the truth that God has chosen to associate intimately with those who trust in Him. Mahalaga yung tinatawag na intimacy with the Lord, yung ating relasyon, yung ating pagsasama.
It is good to praise the Lord. Sabi doon, praise and thanksgiving are basic elements in the people's life. Sa isang believers, sabi na sa isang mananampalataya, sabi dito, yung praise and thanksgiving are our basic elements in our lives. Basic element. Ibig sabihin, pangangailangan natin, kakambalan ng buhay natin, hindi pwedeng mawala. Pagising mo sa umaga, pagdating ng tanghali, bago ka matulog sa gabi, lahat, ibig sabihin, 24/7, yung pananalangin, yung pagbabasa ng Biblia, yung pagpapasalamat sa Diyos, bahagi ng buhay natin. Amen ba? Ito yung sabi ng Psalms 92, 1-5. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning, in your faithfulness at night, to the music of 10-string lyre and the melody of the harp. For you make me glad by your deeds. Lord, I sing for joy at what your hands have done. Show great are your works. Lord, how profound your thoughts. Grabe ano? Ito yung sinabi ni King David. Okay, anong ibig sabihin dito? Una, believers should always give thanks and praise the Lord. All believers, all Christians, sabi doon, we always give thanks and praise the Lord. Anong sabi ng Ephesians? Do not be anxious about anything. Sino sa inyo ang mapag-alala? Sino sa inyo ang medyo masyadong malalim sa pag-iisip at pag-aalala sa buhay? Nag-aalaala ba kayo kung gigiyerahin ng China ang Pilipinas? O kung magigiyera na ba ang China laban sa Taiwan? Naguguluhan ba kayo kung kailan matatapos ang giyera sa Ukraine at saka ng Russia? Naguguluhan ba kayo kasi babataas ang gasolina? O di ba? Sabi ng Biblia, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition. Yan ha, yun lang ang solusyon. Every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Simple lang pala. Prayer. At pag sinabi niyo pong prayer and petition, continuous prayer yan. Ibig sabihin, 24/7. Okay. Ano bang ibig sabihin dito ni Paul? Higit sa pag-aalala, wala tayong magagawa kundi manalangin. At magpasalamat sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Di ba? Pero pa bang higit? May problema, may solusyon ka ba sa gyeras ng Ukraine at ng Russia? May magagawa ba tayo pag gusto nating girahin tayo ng China? Wala naman, di ba? Anong magagawa natin para tulungan ang ating sarili, tulungan ang ating kapwa, tulungan ang ating bansa, tulungan ng mga namumuno sa ating bansa? Prayer. Sabi ni Paul, pray. And sabi niya, prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God. Sabihin mo, ano bang gusto mo? Anong kahilingan mo? Ano bang gusto mong gawin sa buhay mo? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Anong gusto mong marating? Ang sabi niyo, present your request to God. Libre yan. Libre ang manalangin. Libre yung magbigay ng request. Yun, magagawa natin. Present your request. Bahala ang Panginoon kung tutugunin niyan o hindi. Depende yan sa iyong kaugnayan sa Diyos. Nananalangin na kayo, Lord, wag naman sanang magigera ang China at saka ang Pilipinas. Wag naman, di ba?
Oh. Sabi nila, pagka nagigera ang meron ba tayong magagawa? Wala naman. Ano magagawa lang natin? Pray. Pray for our government. Pray doon sa mga nanunguna sa ating mga pinuno. Wala tayong magagawa kundi manalangin at ipanalangin sila. Number 7, tingnan nyo. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ. Ang ganda ng pangako ng Panginoon dito. Ano sabi niyan? And the peace of God. Wow! Sa lahat ng kaguluhan at gerang na nangyayari, yung kapayapaan ng Diyos. Sabi doon, which transcend and all understanding, which will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Kaya ang maraming Kristiyano, masarap tayong matulog. Bakit? Yes. Ay, wala akong pakialam kung mag-gera ang Taiwan at saka ang China. Kung ayaw matapos ng gera ng Ukraine at saka ng Russia, ayaw nilang sumuko, wala. Sabi doon, pray, magtiwala ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos, magpasalamat ka, then the peace of God, yung kapayapaan ng Panginoon, ay sa iyo at matutulog ka ng mahimbing. Pangako ng Panginoon yan eh. Kaya all believers, ang atin lang magagawa, sabi nga, believers should always give thanks and praise the Lord. Bakit? May buhay tayong ibinigay ang Diyos, may takdang ang Diyos ng buhay natin. May tungkuling inilaan ang Diyos sa atin. Mayroon tayong tungkuling ginagawa. Ang ibig sabihin dito, gaano katagal ang ginugugol mo, gaano kahabang panahon ang ginugugol mo sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan, di ba? Lahat. Paano mo ginugugol yung oras mo? Kaya mahalaga yung wisdom. Alam niyo yung Galatians, sabi ng Colossians chapter 4, verse 2, ito yung sagot ito, sabi ni Paul, devote yourselves to prayer, being wonderful and thankful. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 1, praise the Lord always. Uy, yun lang pala, no? Simple. Devote yourselves to prayer. Marami pong salamat sa mga nag-prayer and fasting kahapon. Hindi kami nakahabol. Kasi marami kaming ginagawa. Marami kaming gawain. Yan. So praise the Lord. Devote yourselves. Ito pa. May sinabi pa. We thank the Lord morning and evening for salvation through His Son, Jesus Christ. Morning and evening, dapat daw po tayong magpasalamat sa kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. For His love and grace and for His faithfulness, guidance and care. Nararanasan po ba natin yung care ng Panginoon? Yung kanyang guidance, yung kanyang grace, at yung kanyang faithfulness. Di ba ramdam naman natin yon? Nararamdaman natin yun. Yun nasabi. Sabi ng Biblia, in Colossians chapter 1 verse 12, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share inheritance of His holy people in the kingdom of light. Verse 13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Wow. Sabi ng verse 2, makikita natin, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night.
Ang galing, ano? So kung mapapansin nyo doon sa mga verses na binasa natin, anong binibigyan ng diin doon? Prayer, petition, thanksgiving. Sa lahat ng magagawa natin, we always praise the Lord. Pray and pray. Yun lang po ang magagawa talaga natin. Hallelujah. Number 2, believers should express their gratitude for the Word of God. Yung kanina, prayer, thanksgiving, petition. Pangalawa, all believers should express our gratitude for the Word of God. We should express our gratitude. Ano bang ibig sabihin pag sinabing gratitude? Ano? Ang isang word yan ay we devote ourselves, mag-devote tayo ng yung sarili natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa, pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Bakit? Bakit ba mahalaga ang salita ng Diyos? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, and we also thank God continually because when you receive the Word of God, ano dyan? When you receive the Word of God, yung salita ng Diyos, which you heard from us, you accepted it not as a human word. Note, not as a human word. Di ba lagi kong ang sinasabi, when we pray, we are talking to God. Amen? But when we are reading the Bible, the Lord is talking to us. Hello? Kapag binabasa mo yung Biblia, hindi ka lang basta nagme-meditate, but lagi mong isipin, God is talking to you. Kung ano yung gusto mong marinig, maaaring hindi audible voice, but a written word. Pagkatapos mong magbasa ng written word, for sure, yung fresh word of God, kasunod yon. Bakit? Kasi every time na nagbabasa tayo ng Biblia, every time na nagbubulay-bulay tayo, di ba mayroong rema? Yun yung rema, yun yung tinatawag na fresh word of God. Yun yung pinakasinasabi natin, hindi mo narinig yung audible voice na nagsasabi, tinatawag ang pangalan mo, pero through reading and meditating the Word, yung pagdidevote ng ating oras sa pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, God is talking to you. Mayroon siyang fresh Word of God. Ewan ko, pwede bang sabihin natin hanggat pag nagbabasa ka at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, huwag kang tumigil hanggat wala kang nakukuhang fresh word from the Lord. Minsan, minsan di ba pag nagdi-devotion tayo, ang nakatakdang basahin ay isang chapter, pero minsan isang verse pa lang, meron na. Meron naman 3 beses mo nang binasa, wala pa. Tama ba? Ano? Pero merong, ang dali-dali, wow, ito na, meron na, agad ako, meron na. Parang gusto ka nang tumigil kasi meron na eh. Pero hindi, kasi kailangan sa assignment, medyo kailangan tapusin. O, diba? Pero there are times naman, paulit-ulit mong binabasa, ay nako, ito. Sino na nagbabasa? Ay, ito, yung iba dito, natapos na yung Old Testament eh, ano. Yung sa iba, pag sinimulan nyo yung Genesis, tuloy-tuloy nyo, ang pinakamagandang basahin yung Chronicles. Lalo na Chronicles chapter 1 hanggang chapter 8, hanggang chapter 9. Ang anak ni ganito, naging anak na ganito, naging anak ng ganito, naging anak na ganito. Sabi ko, ano bang rema ni Lord sa akin dito? Ano bang rema ni Lord? Anak na ganito, anak na ganito, anak na ganito. Pero note. Hindi ilalagay yan dyan kung hindi importante yan. Yun lang ang lagi niyong isipin.
nakakabagot basahin yung puro pangalan ng halos 10 chapter, pero no, isipin nyo, inilagay yan ng Diyos kasi mahalaga yan. Yun lang ang tandaan nyo. Inilagay ito ni Lord yan dahil mahalaga yan. At dahil mahalaga yan, kailangan mong basahin yan. Amen ba? Kahit ang hirap maghanap ng rema sa puro pangalan. Ako dati, ganito eh. Akin lang to, huwag niyo akong gayahin. Pagdating sa puro pangalan, nilalakdawan ko. Babasahin ko ulit ito sa susunod na. Diba? Pero kaya lang, ganito. Pag dumating na doon sa assignment natin, doon sa ating devotional notebook, obligado mong basahin yun. Kahit every chapter yun, babasahin mo. Pero dahil hindi naman ako required dahil hindi naman ako required mag-submit ng aking devotional notebook, nilalakdawan ko. Lilipat ako doon sa kabila. Mayroon ng... Ginagawa niyo rin yun? Sabi ko sa inyo, hindi lang ako gumagawa nun. Pero ito ang maganda. Masarap basahin ang Biblia. Sabi nga doon, receive it, sabi doon, accept it not as a human word, but as it is the Word of God, which is indeed at work in you who believe. Uulitin ko ha. Which is indeed at work in you who believe. Note. Ibig sabihin, bawat kataga ng salita ng Diyos, sabi doon, receive it not from a human word, but from God. Bakit? Kasi isinulat ito, mahalaga ito para sa iyo at sa akin. Amen ba? May mga time, may mga panahon na parang nahihirapan kayong magbasa ng Biblia. Minsan ayaw niyong magbuklat ng Biblia. Ahiwan ko lang, ako lalaban ako ng pustahan. Pagkatabi ang cellphone at ang Biblia, sigurado ko uunang hahawakan ng cellphone. Sa umaga, unang hahawakan ng cellphone, mag-check ng mga messages. Tama? O, sino sa inyo sinasabi niyong inuunan niyo yung message ni Lord kaysa message sa cellphone niyo? Yung magsisinungaling kukuhanin ni Lord. Taas ang kamay. Meron ba? Eh, kahit ako, ginagawa ko yun eh. Kahit ako, ugali ko yun. Di ba? Pag natutulog ka, katabi mo yung... No, katabi natin ang cellphone, hindi ang Biblia. Ang Biblia nasa lamesa, ang Biblia nasa lagayan, ang Biblia malayo sa atin. Amen? Pero yung cellphone, nasa ulunan lang natin. Tama? Katabi lang natin, pag gising mo, isang ganun mo lang, andyan na. Pag tumunog, kahit antok na antok, kakakapain mo pa yon. Kahit hindi mo makita, bubuksan mo pa. Ako naghahanap ako ng salamin para makita ko. Tama! Mahalaga naman yan. Hindi, ulitin ko, hindi masama yung cellphone, hindi masama ang technology, hindi masama ang mga messages. Kailangan natin yung mga lagayan, importante. Pero huwag mong kalilimutan na merong isang mas mahalaga. Higit sa lahat, yung mensahe ng iyong kaibigan, ng iyong mga mahal sa buhay, mahalaga yan. Pero merong isang mas mahalagang mensahe, yung mensahe ng Diyos sa bawat araw para sa iyo. Amen? Yung mga encouraging word galing doon sa iyong mga kaibigan, sa pamilya, hindi masama yan. Alam mo, ang isang bagay na ikatutuwa ko ngayon, gamit na gamit ang technology sa pagpo-post ng mga verses sa Bible. Di ba? Yun ay maganda. Pili ka yung barang live, yung iyong may live verse ka. O, di ba yung rema mo, ang gandang i-message mo rin sa iba. Yung press word ng Lord sa'yo, ilagay mo sa i-message mo, bigay mo sa mga kaibigan mo. Buksan mo yung Biblia, mag-share ka ng Word of God. Nakakapag-minister ka. Tama? Kung anong meron tayo, kung ano yung technology na meron tayo, hindi natin sinasayang. Gagamitin natin para maging productive. Amen?
para magbigay ng encouragement sa iba, magbigay ng kalakasan sa mga nanghihina. Gamitin natin. Huwag nating sayangin. Kasi yung buhay natin, mahalaga at maiksi lang. So, yun sabi dito, ang ganda ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Magpasalamat tayo sa Panginoon continually. Sabi doon, receive the word of God, not as a human word, but as a precious word from God. Amen? Okay. Number 3, believers must always trust the Lord in the name of Jesus. Yeah, siguro lahat naman dito magsasabing nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? Meron ba rito hindi nagtitiwala sa Diyos? Siguro wala naman. Kaya nga tayo naandito kasi nagpapasalamat tayo at nagtitiwala tayo sa Diyos. Ang sabi doon, all believers should always trust in the Lord. Always trust in the Lord. Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, sabi diyan whatever you do, kung kahit daw ito'y sa pamamagitan ng pagsasalita o ng iyong ginagawa, do it all in the name of the Lord Jesus. Wow! Do it all in the name of Jesus Christ. Halimbawa, sa iyong pagbibigay, gawin mo para sa Panginoon. Kanina nga, actually, yung ginagawa ko itong lesson to, dalawa itong aking pinagpipilian. Yung isa ay, it's all about finances sana. Tinitingnan ko. Nakita ko to. So nagpalit ako. Sabi ko, ibahin, ito ko muna. Maganda to. So ito yung nakita ko. So nagpalit ako kasi nag-check ako Sabi ko, ito palang 2024 nakapag-preach na ako about giving. So tinitingnan ko yung files ko. Sabi ko, ito muna. Tiningnan ko. Bakit? Ang ganda nito Sabi dito, whatever you do, whether in word or in deed, do it in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Ibig sabihin, through Jesus Christ. Ganda pala ito, bakit ito mahalaga? Ito yung nakikita natin. Bigyan ko kayo ng tip. Gusto nyong maging masaya sa lahat ng ginagawa nyo? Gusto nyong huwag kayong mapagod sa lahat ng ginagawa nyo? Basahin nyo to. Ito. Colossians 3:17. Habang nagluluto ka, iniisip mo na ang iyong pagluluto ay ginagawa mo para sa Panginoon, para sa mga anak ng Diyos. Amen? Habang naguhugas ka ng pinggan, isipin mo para sa Panginoon to. Di ba? Habang naglilinis ka, isipin mo para sa Diyos to. Habang nagtuturo ka, habang umaaway ka, anumang ginagawa mo, isipin mo, ginagawa mo para sa Diyos. At kapag inisip mo yan na ginagawa mo para sa Diyos, gagawin mo yung best mo. Tama ba? O halimbawa, pagbibigay ka, gagawin ko ito para sa Panginoon. Paghugot mo, ay 20, gagawin ko 30. Biro lang. Diba? Kasi gagawin mo para sa Panginoon At hindi ka mapapagod kapag ginagawa mo ito para sa Diyos. O halimbawa, yung mga nanay mga nanay dito. Nanay, kayo muna. Mamaya na kaming mga tatay. Di ba pag nagigising kayo ng alas 4 ng umaga, minsan, magluluto kayo ng almusal. Kasi papasok sa eskwelahan, papasok sa trabaho yung iba, magluluto kayo ng almusal, di ba? Kahit natulog kayo ng alas 12 ng hating gabi, pero gigising kayo ng 4 o'clock kasi kailangan nyo magluto para sa mahal nyo sa buhay ng almusal. Pero masaya kayo. Bakit? Kasi kakain, mahal nyo sa buhay. Mahal nyong asawa, mahal nyong mga anak. Tama ba? Kasi kapag ginagawa mo ito para sa mahal mo, hindi ka mapapagod. Amen ba? Hello? Kasi ginagawa mo para sa Diyos. At kapag ginawa mo ito para sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo, gagawin mo yung best. Hindi ka mapapagod. Kasi yun yung sinabi ng Colossians 3:17, yung pala yung sikreto, whatever you do, whether it is
Sabi doon, whether in word or in deed, do it in the name of Jesus. Yun pala yung sikreto. Hallelujah. Alam nyo, kahit sa giving, yan din yung sikreto. O ito, tingnan. Bigyan tayo ng konting ano. Ito pa isa. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Ito, alam ko, familiar ito sa inyo. Deuteronomy. O yan. Sabi dyan, love the Lord your God with all of your heart, and with all of your soul, and with all of your strength. Sinong gumagawa niyan? Mahal ba natin ang Panginoon ng buong puso natin? Ng buong kaluluwa natin? Ng buong lakas natin? Sabi doon, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Be on your hearts. Not mine. Be on your hearts. Sabi diyan, no? Be on your hearts. Sabi ng Biblia, impress them on your children. No! Hoy, ang sabi, impress them. Ituro mo, itatak mo, ipaalaala mo. Ang laki ng responsibilidad ng mga magulang. Pag hindi natutunan niya ng ating mga anak, malaking kasalanan ng magulang. Kaya yung mga dalaga at binata, kung nag-iisip kayo mag-asawa, mag-isip muna kayo na 10 beses. Mas masarap ang single. Di ba? Pero medyo malungkot. Masarap. Pero, nakagawa mo yung gusto mong gawin. Pwede kang mag-travel, pumasyal, kumain, kahit saan. Malungkot lang naman ang single pag matanda ka. Tingnan ako, single ako, di ako nag-aasawa. Gusto ko, single lang ako eh. Di ba? Tama ba? Uy, masarap ang single, di ba? Hindi mo na kailangan mapaalam. Pag mag-gusto kang puntahan, walang mag-uutos, walang gigising sa'yo. Di ba, no? Walang sisita ng mga mali mong ginagawa. Kaya nga lang, ang problema ko, wala akong nagkukorek. Sanay ako, yung asawa ko nandito sa harapan. Pag nagpipreach ako, titingin lang ako. Kaya pag may sisimangot lang yun, alam ko nang ibig sabihin eh. Pag mahaba ang preaching ko, kaya nung namatay ang asawa ko, di ko na alam kung mahaba o maiksi eh. Kasi walang nagkaganon eh, no? Note, but ito yung maganda. Ito, mga magulang, sabi dito, impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road. Ako, kasama din, pati pala sa pamasyal at paglalakad. Kailangang ituro, sabi doon, when you lie down, pati sa pagtulog, when you get up, tie them as a symbol on your hands, and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and your gates. Oy, tama pala yung ginagawa ng iba. May mga notes sa refrigerator, may notes sa pintuan, may notes sa kusina, pagpasok ng bahay, God bless this home. O no, di ba? Mas maganda pala, no? Maganda palang i-exercise sa bawat sulok ng bahay, may mga verses. Bili kayo, no? May nalagay doon, di ba, sa PCBS, may nabibili ng mga frame ng Word of God. A reminder. Ano? Di ba? Maglagay kayo ng reminder dito sa kusina, maglagay kayo ng reminder. Anong reminder? Hugasan ang pinggan pagkatapos gamitin. O, di ba? Anong nakalagay doon? Unang kautusan. O, di ba? Pagsabet, likpitin ang unan, tiklopin ang kumot pagkagising. O sa CR, buhusan pagkatapos gamitin. Saan daw makukuhang versyon? Ay, hindi ko alam yon. Di ba? Pagdating ng refrigerator, Galatians 2:21, yung paborito ko yun ay Galatians 2:21. Taste not, touch not, handle not. Ano? Anyway. Pero, malinaw po ang Deuteronomy chapter 5, verse 6 and 7, it is a command. Note,
Hindi po ito suggestion. Gumand ito sa ating lahat, lalo na sa mga magulang, kasi ang magulang ang unang-unang guro ng mga anak at dapat itong matutunan. Bakit, sabi nung isa, bakit daw nagiging mabuti ang isang bata? Kapag ang isang bata galing sa isang mabuting pamilya, lalaki siyang mabuti. Amen ba? Pag kinangis na ng batang ito ang pagiging magalang, lalaki siyang magalang. Saan ba natututunan ng pagsagot ng po at opo at ang pagmamano ng kamay? Di ba dapat sa bahay? Hindi naman responsibilidad ng teacher yon, bagamat nababanggit ng mga guru yon. Ako, yung turo ng teacher ko na hindi ko nakakalimutan, kapag kumakain, huwag bubukahin ang bibig. Ganun lang. Yan. Natutunan ko yan sa teacher ko talaga. Hindi ko natutunan sa aming bahay yan. Ganun po pala pag kumain. Hindi ganun. Diba? Diba? Galing sa teacher yan. May pagmamalaki ko yon. No? Lahat. Okay, next. Next. So sa Deuteronomy ulit tayo. But remember the Lord your God. Note, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Lagi ko itong binababanggit. And so confirm His covenant, which He swore to your ancestors, as it is today. Minsan, nabanggit ko, ang success ng tao kailangan lang ng 3 A. Natatandaan niyo pa yon? 3 A lang. Para maging matagumpay ka sa buhay mo, 3 A. Meron akong isang napanood one time. Ang ganda may one time na nahilig ako manood ng ganito. Isang interview. Isang Pilipina na at the age of 21, he became a billionaire. Ipinanganak siya na separated yung magulang niya, broken family siya. Ang nanay niya isang GRO. GRO yung nanay niya. Huli niya raw nilapitan ng nanay niya noong nasa ataol na. GRO, sa club, nagtatrabaho. Yung mga nagtatrabaho sa club. Hostes baga. Yun ang ibig sabihin ng iba. Ganon. So, yun. So, ang pangit ng kanyang karanasan. Pero he became a billionaire at the age of 21. Meron siya ngayong ilang multiple business. Tapos, sabi nga niya, bumasok siya sa construction business. Ngayon, meron siyang ginagawang building sa Dubai. International ang business niya. Nagsimula daw siya sa online services, online lang. Nagsimula siya sa online, tapos nag-develop siya ng mga cosmetics, and he became a billionaire at the age of 27 ngayon. 27 years old siya. Ang ganda nga nung ipinakita niyang isang bahay somewhere in Itogon dito sa, sabi nga mga 30 minutes away from Baguio. Binili daw niya yung bahay niya ng 86 million. Ang ganda ng bahay doon sa taas ng bundok. Pero ngayon, ang presyo daw ay 120 million na. Isa sa kanyang mga napakaraming bahay. At age 27 siya ngayon. Nung pinapanood ko, wow, grabe. Anong ginawang magic? Anong ginawa niyang magic? Meron lang, sabi niya, itong 3 A kasama. Una, ambisyon. Huwag ka titigil mangarap. May ambisyon ka. May gusto kang marating. Amen? O lahat ng magsabi ambisyon, magsabing amen. Anong ambisyon mo? Sabi nung bata. Sabi niya, anak, anong gusto mo? Anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko pong maging nanay.
No, di ba? Oh. Sabi naman doon sa lalaki, ikaw naman, anong gusto mo? Isang lalaki tinanong, gusto ko po maging tatay ng anak niya. Oh, magkalaro sila eh. Magkalaro sila eh. Yung babae tinanong, gusto kong maging nanay. Yung nakalaro niyang batang lalaki, gusto ko pong maging tatay ng anak niya. O, yun ang ambisyon nila. O, sino sa inyo may ambisyon? Note, sabi ko sa inyo, pag may pangarap kayo, pag may ambisyon kayo, gawin nyo, ipatupad nyo. Pag nag-fail kayo, nag-fail kayo. Sabi, may ginawa kayong programa nyo, may ginawa kayong plano, nag-fail kayo, huwag mong palitan ng ambisyon. Ang palitan mo, yung plano mo. Tama ba? Tama, mali. Huwag mong palitan yung ambisyon, ang palitan mo yung programa mo. Ang palitan mo yung plano, baka yung mali yung plano mo. Baka mali yung programa mo, hindi yung ambisyon. Hello? O sino sa inyo ang natupad ang ambisyon, yung mga medyo may edad-edad na? Ako hindi eh. Aaminin ko, hindi ko natupad yung ambisyon ko. Kasi ang simple kong pangarap, gusto kong maging sundalo eh. Yun lang talaga, simple ko, gusto kong maging sundalo. Kaya pan ako ni Tony Perere. Siya yung aking favorite actor nung araw, si Tony Perere. Di ba? Yung X-44. Wow. Di ba? Gustong-gusto ko yung mga, nung bata ko, gustong-gusto kong manood. Kahit nung binata na, yung malaki na ako, binata na, gustong-gusto kong manood ng mga police story. Yun kasi yung pangarap ko nung araw. Eh, tinawag ako ni Lord, sumunod naman ako. Oh, okay, anong pangalawa? Ambisyon. Importante. Pangalawa, pagtrabahuhan mo, yung may action ka. Kung may ambisyon ka, magtrabaho ka para sa ambisyon mo. Amen? Yun yung binanggit ko kanina. May programa ka, may plano ka, may action ka. Hindi matutupad ang iyong ambisyon kung matutulog ka lang. Pagtatrabahuan mo, sabi nung isang businessman, hindi ako masipag, sobra akong sipag. Hindi daw kailangan ng masipag, kailangan sobra mong sipag. At kailangan, hindi ka disiplinado, kailangan sobrang disiplinado ka. Dahil gusto mong matupad. Okay, di ba? So, pangatlo, ano yon? Yung binanggit sa Deuteronomy 8:18. Ability, knowledge, wisdom, understanding. Meron kang ambisyon, meron kang action, then meron kang abilidad. Yun yung hindi ko nakalimutan doon sa babaeng at the age of 27, bilyonaryo siya. Sabi niya, kailangan ang sipag, kailangan mo yung may ambisyon ako, bata pa lang ako, sabi niya, dahil lumaki ako sa lola ko ang nagpaaral sa akin, lola ko lahat ang sabi nga niya, may picture pa siyang ipinakita, yung unang binilhan siya ng lola niya ng uniform ng Girl Scout, habang sinuotan siya ng lola niya ng Girl Scout, pero yung lola niya, sira-sira ang damit. Pero, tapos sabi daw ng lola niya, pag-graduate niya ng high school, hindi ka na makakapag-aral ng college kasi hindi ko na kayang mag-aralin ka ng college. But he worked it. Lahat. Ino-offer niyo ko sarili ko para magtrabaho. Pero alam mo yung ang ganda ng pinagdaanan. For 5 years, biktima siya ng cybercrime. Oh, yung sabi niya, biktima daw siya ng cybercrime for 5 years. At the age, I think, kung parang 14 ba o 15 years old siya nung mabiktima. 5 years ha. Yung sabi niya, meron nagka akong hininga ng pera, pagkatapos ay ang kapalit ay yung aking hubad na katawan. And every time hinihinga ako ng hubad na katawan. And then, after 5 years, natutuhan niyang magsumbong sa pulis, natigil yon. Pero hindi siya tumigil mangarap. Sabi niya, lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng pagkutya, lahat ng mapapait na naranasan ko, hindi naging hadlang para abutin ko yung ambisyon ko. At the age of 27, hanggang ngayon, bilyonaryo siya. Kaya nga nung tinanong siya, kailan mo unang nakuha ang iyong first billion? Ang una, hindi million
First billion. Sabi niya at the age of 21. Inulit ko nga First million? Tinanong. Hindi, first billion. Hindi first million. Sabi niya, first billion at the age of 21. And up to now, he became a billionaire. Kilala niya yung produkto nun Yung pampaganda niya produkto. Yung gumagawa ng charcoal soap. Yung ganon. Pero tingnan niyo, ang ganda. Ang ganda ng story. Gusto ko makinig ng ganon kasi challenge sa atin. Bata pa siya Bata siya. Maganda. Magandang babae siya. Pero ano yung challenge? Sabi ko nga, hindi naman pala masama ang mangarap, pagtatrabahuhan mo, at walang imposible na makuha mo yung magtagumpay ka sa buhay. Siya nagtagumpay Financially, naabot niya. Di ba dapat, kung kaya nila, kaya din natin, tama? Di ba? O, sinong gusto rito yung mga kabataan? Gusto niyo maging milyonaryo? Sinong gusto niyong yumaman? Then, may pangarap ba kayo? Sinong may pangarap? Sinong may pangarap? Kasi yung nanay may pangarap sa anak. Pero walang magagawa ang nanay kung ayaw nung anak. Tama ba? Pag sinabi ng nanay, anak, may pangarap ako sa iyo, sasabi ng nanay, ng anak mo, sige na, trabahuhin mo. Pwede ba yon? Ikaw mismo, mangarap ka. 3 ay lang. Ambition, action, and ability. Matatanggap mo yung pangarap mo yan. Bakit? Kasi pag baligtarin mo man ang sinasabi ng Biblia, gusto ng Diyos na gumanda ang buhay mo. Hello? Walang inibig ang Diyos na tayo ay maging mahirap. He gave Himself para sa atin, sa kaligtasan. Kaya nga lang, may iba-ibang diskarte sa buhay, may iba-ibang naranasan. Sabi nga nila, meron palang bansa na lahat milyonaryong tao, Merong bansa, tingnan nyo, meron palang bansa na lahat ng tao milyonaryo. Maliit lang siyang bansa Pwede pala na gawin. So, hindi imposible na mangyari sa atin yung nangyayari sa iba na nagtatagumpay kung, ito yung nakita kong sikreto pa. Lamang tayo kaysa kanila. Bakit? Yung mga nakita ko na naging mga bilyonaryong to, hindi nila kasama ang Diyos. Pero yumaman sila. How much more tayo nakasama natin ang Diyos? At ngayon, huli, masasabi lang nila na, alam mo sabi nila, salamat po sa Diyos, hindi po kami pinabayaan, hindi po kami iniwan. Pero yung lalim ng kanilang relasyon at pagtitiwala, hindi kasing lalim ng pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit nagagawa nila? Bakit hindi natin kayang gawin? Ang sagot, nasa Biblia. Anong sabi ni Jesus Christ? Mas matalinong mag-isip ang anak ng kadiliman kaysa anak ng kaliwanagan. Sinabi ni Christ yan, hindi ako nagsalita niyan. Mas matalinong mag-isip ang anak ng kadiliman sa anak ng kaliwanagan. Pwede bang gawin? Ano sinabi ni Christ? Be wise as a serpent, but be humble like a dove. Be wise. Si Christ ang nagsabi niyan. Amen ba? Mga kabataan. Sino kaya yung 5 years from now magiging, yes, kaya ko ata maging milyonaryo 5 years. Baka makuha ko na yung first million ko. Sabi, hindi networking to, ha? Hindi ako nagsasalita para sa network. No. Ikaw at ang Diyos. Uulitin ko ang paborito kong word. Plan your future.
Ulitin ko yan. Inuulit-ulit ko yan. Yan ang aking paborito. Plan your future today. If you fail to plan your future, you will fail your future. Amen ba? Amen ba? Kaya natin yan. Kasi kasama natin ang Panginoon. Amen? So yun po ang sabi ng Biblia. Sabi doon, remember the Lord na nagbibigay sa iyo. Sabi doon, remember the Lord your God, for it is who He gives the ability to produce wealth, and so confirm His covenant which He swore to your ancestor as it is today. Note, hindi ilalagay yan dyan ng Biblia kung hindi yan mahalaga. Amen? Inilagay yan ng Diyos, sabi doon, God has given us the ability. God has given you the ability. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan, ng kaalaman sa atin para makuha natin to. Let's pray. Pwede niyo bang i-meditate yung word na to? Deuteronomy 8:18. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Pray to the Lord. Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for your love. Lord, mula po sa sinapupunan ng aming mga magulang, unti-unti ay hinubog mo kami. Ginawa mo kami, Panginoon. Binuo mo kami, ang aming mga paa, kamay, ang aming mga mata't ilong, ang aming ulo, lahat ng pagbahagi ng aming katawan, binuo mo kami. Dosa sa aming sinapupunan ng aming ina. Hanggang sa kami panganak at hanggang sa aming kasalukuyan. Yes, Lord, alam po namin nagtakda ka ng buhay sa amin ng haba. Bawat relasyon, Lord, may itinakda kang panahon ng pagsasama. Lahat ng relasyon, Panginoon, may takdang panahon. Salamat po sa Panginoon. Lord, alam ko po na hindi mo kalooban na ang sino man sa iyong mga anak ay naghihirap. Kung bakit, Panginoon, ibinigay niyo po yung Deuteronomy Chapter 6, Panginoon, na dapat po naming matutunan at dapat pong maikintal sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, Lord, that you have given us, Lord, the ability to produce wealth, Panginoon. Nasa amin na po. Salamat po, Panginoon, dahil lahat ng mga resources meron po kami galing sa iyo. Lord, nasa amin na po ang lahat ng resources. Ang kailangan na lang po namin ay matutunang gamitin ang mga resources na ito. Lord, tulungan niyo po kami na gisingin ang mga higante sa aming mga kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maranasan po namin yung talagang, yung karunungan at kaalaman na binibigay niyo po sa amin ay amin pong maranasan, O God. Nais niyo po kaming magtagumpay. Nais niyo po, Panginoon, na maranasan po namin ang tunay na tagumpay sapagkat, Lord, ikaw po'y isang Diyos na hindi nagtatangi ng tao. Kung kaya niyo pong pagandahin ang buhay ng iba, kayang-kaya niyo pong pagandahin at paayusin ang aming mga buhay. Kung ang iba'y yumayaman dahil sa kanilang pagsisikap, dahil sa kanilang mga pangarap, dahil sa kanilang mga pagtatrabaho, dahil sa kanilang karunungan, kaya din po namin yon dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ito. Ikaw, Panginoon, na nagpuproduce. Kung paanong pinasisikat mo ang araw, Panginoon, kung saan at kung kailan mo ibig, kung paanong pinapapatak mo, Panginoon, ang ulan. Hindi namin alam kung kailan, pero ikaw ang Panginoon na nagtakda. Ang ihip ng hangin, hindi po namin nakikita kung saan nanggagaling at kung saan pupunta. Pero salamat sapagkat ito ang nagbibigay sa amin ng buhay. Ang hininga, Panginoon.
ang bawat bagay sa aming paligid ay bunga ng iyong himala. Bunga ng iyong pagpapala. Bunga, Panginoon, ito ng iyong kapangyarihan na binigay sa amin. Kaya, Ama, lahat, Panginoon, ng kailangan namin, lahat ng resources meron kami. Tulungan mo na lamang kami na mapagyaman po ito. Ama, salamat po, lalo na po sa buhay ng mga kabataan. Alam ko pong bawat kabataan, ang mga bata na narito at mga kabataan ay may pangarap sa buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko pong samahan niyo po sila. Pagliwanagan niyo po ang iyong mukha sa kanila at ang iyong pakinig ay ikiling mo sa kanila. Iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay at abutin, Panginoon, sila. Buksan niyo po ang kanilang mga kaisipan. Ibigay niyo po yung talino na kailangan nila. Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang kanila pong mga kalooban at ang kanilang mga puso, patuloy niyo pong paglubagin, Panginoon. Patuloy po nilang maiugnay ang kanilang buhay sa iyong kalooban. Ama, salamat po ng marami. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong salita. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.